Sagot sa tanong tungkol sa isang mata ng bao. Magandang umaga po, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, mga kaantingero-antingera ko dyan. Sa video po na ito, pag-uusapan po natin ang isang tanong ng ating kaantingera. Ano po? So bago po man po ang lahat, sana nasa mabuti kayong kalagayan at syempre malayo sa anumang kapahamakan sa buhay. Syempre maraming swerte ang dumating sa inyo at sa atin. So ang tanong po dito, ang tanong niya po ay nakaano daw siya ng isang matang bao na may isang mata. Tapos ginagambala siya. So gusto niya na maintindihan kung bakit. Ano po? Doon po, sa mga hindi naniniwala sa ganito, please skip na lamang. Pero doon po sa mga kagaya ko na mahilig sa mga ganitong usapan, tara na po. So, unang-una po, kung bakit nakakaramdam tayo ng mga kakaiba pag tayo ay nakapulot ng mutya, anting-anting or agimat. Paumanhin po doon sa mga ka-antingera-antingera natin dyan na nagsasabi na ang video ko ay puro ano na lang, paumanhin po kasi talagang hindi ako marunong magtagalog. Ano lamang po ako yung nahirap po talaga ako magtagalog. Pero kapag magbikol naman, ay Diyos ko, iyo po kaya iyan ang sakuyang dinakulaan na tataramon, kaya ako mo tataong magbikol. Pero ang Tagalog, masakit. Paunganin po, sige. Sana intindihin naman ninyo ako. Prepare sa magtagalog. Okay po? So, sabi niya, pig-highlight po natin dito ang essay doon sa tanong niya. So, meron siyang nakuha na itim na isang mata, baon na isang mata, at sabi niya, nagpaparamdam. So, eto po, kung bakit ang baon na yun nagpaparamdam. So, ang usapan natin po dito ngayon ay yung bao na nakuha niya. So, bakit po nagpaparamdam? Kasi, unang-una po, ang baon na yun, sigurado na siya ay may laman. May laman po siya. So, ika nga, yung baon na yun ay pag-aari ng iba. Hindi tao ang pag-aari, or posible na yung baon na yun ay dati nang may pag-aari at yan ay iniwan na or inano na iba na ang mag-alaga. Ano po? So, yun siguradong may laman na po yan. Ang pangalawa niya po na i-discuss natin ay itim. May nakikita siyang aninong itim. So, sa aking pong experience, kapag itim na anino ang naandyan nagpapakita or bigla na lang naglalaho, yan po ay gwardya. At pwede rin po naman na ma-interpret na yan ay maligno. So, depende po kung ano ang dala niyan sa'yo. Pwedeng maligno kasi ang maligno nananakit. Nananakit ang maligno, pero ang bantay nananakit din po kasi bantay siya. Hindi po siya, yung gamit na yan, halimbawa po tulad ko, kapag ang gamit ko nawala, hindi ko po siyang ibinigay, ganyan din po ang mangyayari. Kasi may bantay po lagi ang mga gamit ng mga tao na debuto sa ganyan. May bantay po talaga. So, hindi pwedeng basta-basta i-access. Kailangan makipag-communicate ka. So, sabihin natin, kasi dahil maitim na anino, ang nakikita, maligno na. No, hindi po. Yun po ay posible na may bantay, may gwardya. Kasi napaka-importante po na ang mga gamit natin ay nilalagyan talaga ng gwardya. Na po yan, natural po yan.
So, isa po, another po na highlights, yung kamay niya daw po, nagkusang mag-move. So, may po ako, kwento ako, yung papa ko noon, lasing, ano pa sila, bata pa, wala pa ako, naandito na ako, sinilang na ako, limot ko na, batang-bata na pala ako ngayon. So anyway po, yung kapatid ko po, na na saniban, so may siya, may gabay po siya. Ngayon, yung papa ko, palibhasa may nakainom, hindi po siya, piluso po siya. Ngayon, ang sabi ng papa ko daw, maniwala ka dyan, arte lang yan. So ngayon po, nakita daw po nung mga tao na naando na yung sigarilyo na yon, yung hawak ni papa ang sigarilyo, yung pinapasok ni papa sa bibig niya, yung hanggat sa kinain niya yung sigarilyo, yung inaano daw yung kamay na ganun, tapos hindi maawat, kasi yun nga, nagpaparamdam na totoo, wag kang piloso po. So, sa case pong gano'n, kaya ginawa ko yun na example kasi hindi naniniwala si papa, or naniwala man si papa, although siya yung piluso po nga, kasi talagang piluso po papa ko, kahit po naman ako noon piluso po rin. So anyway po, so sa sa case mo, posible na sa niya, hindi ka naniniwala or binabaliwala mo siya, or gusto niya makipag-communicate sa iyo, kaya gagawa siya ng ganun na pamamaraan para maniwala ka. So, ang another sinasabihan na tama, ang another topic po natin na i-highlight ay yung kinakausap mo yung bao. So, yung pagkausap mo po ng bao, alam mo na nakikipag-communicate ka na. Tapos, hindi ka niya hindi ka niya pinapansin. Ganun pa rin, ginagambala ka pa rin niya, So, ang po niyan, kasi gusto mo siya, gusto ka niya na anuhin mo siya, yung intindihin mo. Kasi, nakuha mo yan kasi para sa'yo yan. Yan ay, may na siya, yung laman na yan ay ready nang gamitin. Pero, dahil sa may gwardiya, kaya kailangan na maggamitin mo siya ng mabuti. At matuto ka makipag-communicate sa kanya. Tapos, yung minsan po, sabi niya, nangihina siya, So, yung po minsan nangihina ka, unang-una po, syempre, patingin, magkonsulta kayo sa professional, kasi minsan, marami pong dahilan kung bakit ganyan, baka health-wise po, yung physical health-wise. Pero dahil sa ganitong, ang usapan natin sa spiritual, so, hindi po natin yung health-wise na yun, kasi syempre iba naman yung usapan, pero suggest kung pwede naman po na mas maganda po na patingin po kayo sa sa professional na sa doktor, or sa patingin ninyo na kung bakit kayo nanghihina, syempre, di ba? Pero sa spiritual naman po, karamihan po na tao ay nanghihina. Tulad ko po, halimbawa ngayon, eto, dahil ang topic natin ganito, ang karamihan po kasi kapag ang usapan ganito ay sensitive masyado. Tulad ko po, nang iinit po ang pakiramdam ko, kasi ganito, ayan, nagpapawis po kasi
ang ganitong mga bagay sensitibo. So, kumbaga sa ano, yung nag-uusyoso yung mga nasa kapaligiran natin, kaya ito po ay natural na talagang nanghihina kasi kapag malapit sila sa iyo na ang presence nila, manghihina ka talaga kasi kinukuha nila yung energy. Kaya kailangan po na matuto na wag nila na malayo sila sa iyo. So another po na yung sabi niya si Bao, nakikita niya na kinakausap siya na nagsasalita. So totoo po yan na nakikita natin na yung bagay na yung kinakausap tayo. Ang tawag po doon o yung minamalikmata, yung nakikita natin. Ano po yan? Hindi po yan imahinasyon. Sa spiritual na usapan, hindi po yan imahinasyon. Totoo po yan na nakikita mo. Kaya gusto niya makiusap sa iyo para gamitin mo siya na tamang procedure. Kasi nga siya, buhay siya, napulot mo, para sa iyo talaga yan. So, kausapin mo ngayon. Ang ko lamang po, ang masasuggest ko, kung mayroon pong manggagamot or hindi ko po sinasabi na dalhin mo siya sa antingero. Kasi kapag tabi-tabi po ang tamaan, wag magalit. Tulad ko po, halimbawa, may isang tao na nagpakita sa akin ng gamit. Hindi ko naman po sinasabing kukunin ko or interesado ako sa kakayanan ng agimat na yon. Pero po minsan, meron dyan na nagkaka-interest. So, kung dadalhin mo po sa antingero, kasi ang antingero nangungulekta. Mahilig sila mangulekta. Pero kapag ang sa manggagamot mo dadalhin, kung albularyo, ang albularyo pwede kang pagsabihan kung ano ang gagawin mo, kung gusto mo siya o kung ayaw mo. So, in other words po, ang albularyo, maganda na nadalhin mo siya sa albularyo, pero wag mo pong pahahawakan. Ngayon po, pwedeng yung na yun, yung agimat na yan, kapag malaman na dadalhin mo siya sa albularyo, kung yan ay masama, marami pong rimalaso ang mangyayari. So, mo po siya, discard mo po. Wag mo pong ibigay sa iba, ibaon mo na lamang po sa lupa. Pero kung kung madala mo po siya sa sa albularyo, kung madala mo siya sa albularyo na hindi nagkokontra na walang problema ang paglakad ninyo or pagpunta ninyo, nangangahulugan, po yan, maganda. Pero kapag may rimalaso, masakit ang ulo mo, nakalimutan mo, or ayaw mo umalis, kung ano-ano pa, o yung sasakyan nasiraan, or blah 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 blah, kung anong mga po, rimalaso, yan po ay ibaon mo na lamang sa lupa. Wag mong pamigay kahit kanino, kasi po yan, makakapag distroso sa iba. So, meron naman pong sinasabi na dalhin sa simbahan para ipa-bless, kung madadala mo po sa simbahan, ipa-bless mo. Pero kung ipamibigay mo po sa iba or ikikip mo, at kung hindi mo alam kung paano ang gagawin, pwedeng magdala sa iyo ng magdistroso sa pamumuhay. So, ganun po yun. Kasi sa hindi mo alam kung ano ang gagawin, ang mas mainam po
kausapin mo na dadalhin mo siya sa manggagamot at para malaman mo kung ano ang gusto niya. Tapos kapag ganun nga po, hindi mo madala siya or sa araw na yun na maraming rimalaso ang mangyari, nangangahulugan po yung ayaw niya at distroso ang mangyayari niya sa buhay mo. So, pero po kung madala mo, ayan, maganda po yan. Now, anyway po, sana nakatulong kahit kaunti. So, ganyan po sa mo naman, kung lagi kang hihina, maglagay ka po ng hindi naman na isang dakot, na asin. Lang po, yung ka ng asin, halimbawa, ganon ka ng asin, Tapos kung ano man yung makuha mo, ilagay mo po sa plastic, tapos lagay mo sa bulsa mo. So, yung asin po na yon bibigay sa'yo ng yung tinatawag na parang shield na parang hindi makalapit kung sino man na negative na nagtagakain ng energy. So, yun lang po. Bye!